Hindi ko inaasahan na YouTuber pala yung makakalaban namin dito ngayon sa war. Dahil nung nabasa ko yung kanilang clan description dito, ay nakalagay dito ay YouTube channel Notch Gaming. Tapos mga Pinoy din pala tong nakakalaban namin. Kaya big shoutout mga boss dito sa clan ng Astig Donators. Dahil inubos agad talaga nila dito yung taas namin. Tapos eto pa yung matindi mga boss ha. Base ko pa talaga yung iniwan nila dito sa clan. Kaya nga napasabi na lang ako dito sa isip-isip ko. Mukhang pagpipista nila etong base ko mamaya. Kasi hanggang ngayon mga boss, wala pang ilang oras pero talagang gusto na nilang ubusin yung mga base namin dito. Kaso nga lang mga boss, pag silip ko dito sa number 1 ng kalaban, yung base pala na pinamigay natin yung gamit nila dito. Kaya naman pinaubaya ko dito sa mga kasama ko kung kakayanin ba nilang i-3 star etong base na pinamimigay natin. Pero big shoutout nga pala dito sa kasama natin sa clan. Dahil sinubukan niya sa RCNB etong base na pinamigay natin. Pero take note lang mga boss ha. Dahil kapag ginamitan mo ng RCNB yan para papasukin sa loob, ay hindi agad basta-basta papasok yan. Dahil may mga hidden Tesla dito na nakatago sa gilid. Kaya malaki yung tsansa na lumabas talaga yung RC at dito naman takedown gamit yung mga traps. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss yung ginagawa dito ni Boss Prime Vader. Halos dito na naipit yung kanyang RC. At ang matindi pa dito mga boss, ay dito na rin na takedown yung kanyang RC. Kaya talagang napakadelikado ng ganitong klase ng base lalo na sa mga RCNB user. Tapos eto pa yung isa sa mga nagpapahirap dito sa base. Naka dual poison tower etong base mga boss. Kaya malaki yung tsansa na kapusin talaga sa oras yung attack. Ibig sabihin mga boss, ay talagang dito na mapuparsa yung troops mo na gamitin talaga yung ability ng mga heroes mo. Pero kung naghahanap ka nga pala ng ganitong klase ng base mga boss, ay meron tayo sa ating Facebook page. Pero tingnan nyo naman mga boss kung ano yung nangyari. Bukod sa dito na naubos yung troops ni Boss Prime Vader, ay dito na rin isa-isang naubos. Pero big shoutout pa rin dito kay Boss Prime Vader kasi ginawa niya yung best niya. Kaya talagang napakahirap nitong base na to mga boss. Pero ipapakita ko na rin sa inyo mga boss kung kakayanin ba ng Meteor Golem Totem Spell etong ganitong klase ng base. Dahil ituturo ko na rin sa inyo mga boss kung ano ba yung talagang nagpapahirap dito sa ganitong klase ng base. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss, yung pwesto ng Monolith tapos etong Revenge Tower. Etong dalawang tower na to mga boss ay isa sa mga napakahirap tanggalin kasi tingnan nyo naman kung gaano kalawak yung espasyo dito ng walls. Ibig sabihin mga boss, ay eto talaga yung pinakang core ng buong base na to mga boss. Kaya kapag hindi natanggal yan, ay talagang napakalaki ng problema na makakaharap dito ng mga attacker. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss ha, etong binalak ni Boss JR13 ay dito niya nilapag etong kanyang mga Meteor Golem. Kaso nga lang mga boss, nakakabanat agad etong Inferno Tower. Kaya naman dito na rin isa-isang namumula ang buhay ng mga healers niya. Tapos eto pa mga boss ha, bumabanat din tong Guardian. At ang matindi pa dito mga boss, ay nakikisali tong bantay sa Clan Castle. Kaya naman bukod sa napakasakit ng gitna ng base mga boss, ay malaki yung tsansa na magiwahiwalay dito yung troops at heroes na mga umaatak dito sa base. Kaya naman talagang nahihirapan dito yung ibang kasama ko sa clan mga boss. Dahil kahit ako mga boss, nahihirapan din ako nung nakaharap ko to lalo na sa rank battle. Kaya naman gumawa ako ng paraan mga boss para mahanap ng ganitong klase ng base. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss talagang monolith yung naiiwan kapag hindi talaga natanggal yan mga boss. Ay siguradong napakahirap i-3 star ng ganitong klase ng base. Pero big shoutout pa rin mga boss dito kay JR13 kasi ginawa niya yung best niya. Pero nagulat nga pala ako dito mga boss nung kinalaban na ng number 1 namin etong number 1 nila. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss ha, Luffy versus Luffy pa talaga yung nagkaharap dito sa war. Tapos pareho pa silang number 1. Para bang destiny yung nangyari sa kanila mga boss kasi pareho ng pangalan, pareho din ang number sa war. Kaya naman dito natin makikita mga boss kung kakayanin ba nitong si Luffy etong si enemy Luffy. Kasi tingnan nyo naman dito mga boss ha, dito na niya nilapag etong mga troops tapos etong mga spell. At ang binabalak pa niya dito mga boss ay tanggalin agad tong Revenge Tower. Kaya naman talagang napakatindi agad ng plano niya dito mga boss. Kasi bukod dito mga boss, nagpapanel pa yung kanyang Royal Champion dito sa taas. Kaso eto talaga yung nagpapahirap mga boss, etong pinakang gitna. Sobrang toxic kasi mga boss ng ganitong klase ng base. Yung tipong kahit ipilit mong papasukin dito sa may bandang Monolith at Revenge Tower, ay kusang iiwas talaga yung troops.
Kasi halos hindi talaga maaabot yung part na yan mga boss. Kasi sobrang lawak talaga ng espasyo niyan. Hindi rin yan basta-basta magagamitan ng fireball mga boss. Kasi napakadaming pan-distract na depensa dito sa labas. Kaya talagang hindi rin tatama sa gitna yung fireball user kung sakaling may gumamit ng fireball dyan. Kasi tingnan nyo naman mga boss kung gaano katindi tong gitna. Halos may revenge tower pa rin talagang natitira. Paubos na rin tong base mga boss. Kaso paubos na rin tong troops at heroes ni Boss Luffy. Kaya naman talagang dito natin makikita mga boss kung sino ang original na Luffy dito sa dalawang to. Pero nakita nyo ba mga boss? Halos talagang napakaswabe ng laban nilang dalawa dito. Kumbaga 50-50 yung laban nilang dito ng dalawang mga boss eh. Kalahati sa depensa, kalahati sa atake. Kaya talagang napakaswabe ng pinakita nila ditong laban. Dahil tingnan nyo naman dito mga boss oh. Kakaunti na kasi dito yung natitirang depensa. At ang matindi pa dito mga boss ay kakaunti na rin yung natitirang troops dito kay Luffy. Kaya talagang napakaganda ng match up na itong dalawa. Kasi bukod sa pinakita ng kalaban etong best base na ginamit nila, ay pinakita rin itong si Luffy ang best attack na ginamit niya. Kasi tingnan niyo naman mga boss oh, mukhang kakayanin pa niya kasi halos paubos na rin yung oras mga boss. Pero dadalawa na lang yung depensa na natitira dito sa may pinakang baba. At ang problema pa dito mga boss ay meron pang elixir collector na naandito sa gilid. Kaya naman talagang oras ang kalaban dito sa ganitong klase ng base mga boss. Dahil etong base na to mga boss ay lason talaga para sa mga ground attacker. At ang tunay na kahinaan ng base na to mga boss ay talagang Dragon Rider tapos Totem. Kasi halos ilang beses ko na rin tong nasubukan mga boss. Pero yung talaga yung pinakamadaling attack na talagang pangdurog dito sa ganitong klase ng base. Pero tingnan nyo naman dito mga boss ha, halos talagang napakaganda ng pinakitang laban nila dito. Kasi bukod sa kakaunti nandito yung buhay ng Archer Queen, oh, sabay pa talaga namatay mga boss. Namatay yung Archer Queen, tapos namatay din yung Revenge Tower. Ang tindi ng kwento nitong dalawa. Luffy versus Luffy, Astig Donator versus Mindoro Clan. Kaya talagang napakaswabe ng match up nila. Kasi pareho silang original mga boss na Luffy. Kaya kung nagustuhan nyo mga boss etong ganitong klase ng base, ay ilalapag ko na lang yung link kung saan ipinost natin tong base na to. Kaya naman mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Bale, shoutout nga pala dito mga boss sa tropa kong nanonood sa content natin na si Mark Silang. At shoutout na rin sa'yo Ronald Otero. At shoutout na rin sa'yo Boss James Laorio from Batangas. Lagi din pala siya nakasubaybay sa mga content natin. At shoutout na rin sa'yo Boss Romel and Glenn. Kaya kung naghahanap pa kayo mga boss sa mga proven and tested base layout dito sa page natin, ka makakakita ng mga solid base. Kaya maraming salamat sa panonood nyo guys. And to God be the glory.